Sa loob po ng ilang taon, naniwala po akong pagan practice ang Christmas. Tinuro ko, nag-share ako ng articles against doon. Pinagsabihan ko rin yung ibang Christians na naniniwalang okay lang mag-celebrate ng Christmas. Confident po ako noon kasi ang naisasagot lang ng ibang nakakausap ko, hindi naman daw mahalaga kung ano ang eksaktong araw. Ang mahalaga daw, pinagdiriwang si Kristo. Kaya lalo pong tumibay ang paniniwala kong mali yung mga nagse-celebrate ng Pasko. Kasi hindi po nila ma-refute yung mga sinasabi ko against Christmas. Pero after po ng mas seryoso at mas malalim na pag-aaral, gamit ang better sources of course, na-realize ko mali ako. What? 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 At sa video na ito, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo kung bakit nagbago ang isip ko tungkol sa Christmas. At kung paanong ang pagbabago na ito ay lalong nakapagpatatag ng aking pananampalataya. Ako po si Kuya Jem, and this is Sunday Extended. Yung belief ko po noon na pagan ang Christmas ay galing sa mga authors na Christian din, gaya ko. At dahil yun lang ang sources ko noon, very convinced po ako na totoo yung sinasabi nila. Kine-claim po nung mga writers na nagmula ang Christmas sa pagan festivals. So bunga daw ito ng mixture ng Christianity at saka Babylonian or yung tinatawag nilang pagan religion. At ang pinaka nag-promote daw ng pagan Christian mixture na ito ay walang iba kundi ang Roman Catholicism. So, ang takbo ng storya, itinapat daw po ng Roman Catholics yung birth ni Jesus dun sa popular pagan festivals nung time na yon, gaya ng Saturnalia o kaya Sol Invictus, para maengganyo daw nila na magpa-convert yung mga pagans into Christianity. At dahil hindi ako Roman Catholic at nakahanap ako ng another way para atakihin sila, lalong tumibay ngayon yung paniniwala kong mali talaga ang Christmas celebration. At sa palagay ko, maraming evangelicals and Protestants ang nadaya din sa pakikisaya nila dito. Isa po sa mga binasa ko noon ay yung Christian comic book na Crusaders. Doon sa volume 15 nila na The Force, mababasa po doon kung paano nila kinonect ang Christmas sa paganism. Halimbawa, si Semiramis daw po na mother wife ni Nimrod ang nag-utos sa mga followers ni Baal na iset ang birthday niya sa December 25. Siya din po yung nag-utos daw na lagyan ng ball decorations yung mga puno. So ito yung maiko-connect sa Christmas tree. Inutusan din daw ng Diyos yung mga Hudyo sa Jeremiah 10 na huwag lagyan ng decorations ang mga puno. Tapos meron pa silang ibang book at yung isa pang nagbanggit against Christmas dun po sa book na King of Kings. Pinakita naman nila doon na malabong December ang birth ni Jesus dahil nga winter nung time na yon, December. So isang attempt yon para i-prove talaga na pinilit ihalo ng Roman Catholicism ang paganism at saka Christianity. Ang isa sa mga pinakaunang detalyadong resources na nagpapaliwanag ng connection ng paganism and Roman Catholicism ay ang The Two Babylons ni Alexander Hislop. Although bago po yung time na yan, bago niya isulat yan, yung mga tinatawag na Puritans ay against na talaga sa Christmas celebration dahil nakikita nila ito as invention ng Roman Catholic Church. Isa po sa mga sumunod sa yapak ni Hislop at bigay ng modern version ng The Two Babylons ay si Ralph Woodrow. Isinulat niya po yung book na Babylon Mystery Religion. At isa din po ito sa naging source ng earlier belief ko tungkol sa Christmas. Hanggang sa lumutang yung iba pang resources. At hanggang sa mas aralin ko ng mabuti yung mga kino-quote ko sa Bible. Kung dati wala pong makapalag pag nag-quote na ako sa mga sources ko against Christmas, dumating din yung time na ako na yung nasa defensive mode. Dati ang bilis kong nagagamit yung Jeremiah 10 verse 3 to 4 pag sinasabi kong idolatry ang pagkakaroon ng Christmas tree. Pero nung inaral ko siya ng mabuti, hindi naman Christmas tree ang tinutukoy niya doon, kundi inukit na Diyos-Diyosan.
Kung gusto niyo po ng mas detalyadong paliwanag, panoorin niyo po yung old Christmas video ko tungkol dito. Aatakihin ko rin po no'n yung Belen o kaya yung mga manger scenes. Well, hindi pa rin po naman ako naniniwalang hari yung tatlong yon. Pero hindi ko naman po sasabihing mali yung tatlo. Posibleng tatlo sila, posible ding dalawa, at posible din namang marami. Kasi wala naman pong sinabing bilang. Okay, that makes sense. Pero ang paborito kong inaatake noon pagdating sa manger scene ay yung salitang child na ginamit sa Matthew 2 verse 11. Ang sabi po, "On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him." So base po dito, sinasabi ko, oh, bata na yan, child. Posibleng naglalakad na yan, mga 2 years old pataas siguro. Kasi kung baby pa siya, hindi dapat child yung salitang ginamit. So yan po yung mga paliwanag na pinanghawakan ko noon. Pero ngayon natatawa po ako kasi yung paliwanag pong yun ay nagpapakita lang kung gaano ako ka-unfamiliar dun sa Bible na binabasa ko. Kasi kapag tiningnan mo na yung isa pang birth account ni Jesus, which is yung Gospel of Luke, maipapakita agad na mali ang pananaw na ito. Sa Luke chapter 2 verse 16 to 17, mababasa po natin, "So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child." Mababasa po natin dyan na ginamit interchangeably ang mga salitang baby at child para kay Jesus. Bagong panganak pa lang po siya dyan. Tapos after a few verses lang, may bababasa na naman tayong magre-refute sa mga naniniwalang hindi pwedeng gamitin ang salitang child sa isang sanggol. Sabi po sa Luke chapter 2 verse 21, "On the 8th day, when it was time to circumcise the child, he was named Jesus, the name the angel had given him before he was conceived." 8 days old pa lang po ang Panginoong Hesus dyan, pero ginamit sa kanya ang salitang child. Meron pa pong iba, pero enough na po yan para i-correct yung mga naniniwalang hindi pwedeng sanggol yung nasa sabsaban. Ang simpleng katotohanan, lahat ng baby ay child, pero hindi lahat ng child ay baby. Ako, child po ako ng aking mga magulang, pero hindi na ako baby. Baby face lang. By the way, yung mga love na love pa rin po yung Babylon Mystery Religion, baka hindi nyo pa po alam na nagbago na ng view si Ralph Woodrow. Mababasa nyo po yung pagbabago niya niyan sa book niya na Babylon Connection. Even online, makakahanap po kayo ng mga articles na nagpapaliwanag ng pagbabago niya. Lessons na natutunan ko po sa experience na yon. Una, huwag mag-aakusa ng walang matibay na batayan. Yun yung ginawa ko eh. Yun lang yung resource ko. Hindi ko inaral ng mabuti, hindi ko chinek. Kaya inaakusahan ko yung mga kaibigan ko na naniniwalang okay lang mag-celebrate ng Christmas. So ngayon, wala po akong problema dun sa mga ayaw mag-celebrate ng Christmas. Kung sa tingin nila, ma-honor nila ang Panginoong Jesus sa pamamagitan nun. 'Di ba sabi nga po sa Romans 14 verse 5 to 6, may mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang araw. May tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. Ang bawat tao ang bahalang magpasya para sa kanyang sarili tungkol sa bagay na iyan. Ang taong may pinapahalagahang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. Ang problema po ay yung mga ayaw i-celebrate ang Pasko at aakusahan ng mali yung mga nagse-celebrate nito. Ganyan po ako noon. So itong mga kaibigan natin, tatawagin nila tayong pagano o followers ni Satan. 'Di ba? Isa nga po sa 10 Commandments, do not bear false witness against your neighbor. Huwag kang magsasabi ng mali o kasinungalingan o tsismis na hindi totoo tungkol dun sa ibang tao. Ikalawa, natutunan ko pong i-check yung credibility ng mga references ko. Kung baga, ito po yung fact-checking na dapat din nating maging practice. Well, nakakatakot po talaga yan kung malalaman mong mali pala yung pinaniniwalaan mo. Pero mas nakakatakot po yung manatili ka sa maling paniniwala. Huwag mong hayaang bulagin ka ng kinagisnan mong paniniwala at malayo sa katotohanan. Ikatlo at pinakamahalaga sa lahat na natutunan ko. Natutunan ko pong maging maingat sa pag-aaral ng scriptures.
Chine-check ko talaga kung yun ba talaga ang sinasabi ng talata o baka naman pinapaliwanag ko lang siya batay dun sa paniniwalang kinagisnan ko o itinuro sa akin. Kung di mo sinaselebrate ang Christmas dahil yun ang sinasabi ng conscience mo, ituloy mo lang yan kapatid. Nirerespeto ko ang desisyon mo kung paano mo i-honor ang Panginoon. At kung sinaselebrate mo naman ang Christmas, tiyakin mong si Kristo ang sentro nito. Whatever you do, whether you celebrate Christmas or not, do it all for the glory of God. Subscribe for more content.